Mga Kapadadson Vlogs, another day is another vlogs. Tara, samahan niyo ako na silipin uli ang aking paaralan noong ako ay nag-aral pa sa elementarya. Ito yung aming eskwelahan, ang Barangay San Jose Elementary School, kung saan ako ay dito ako nagtapos at dito nga rin ako nag grade 1 hanggang grade 6. So sa pagkakaalala ko, noong time na kami ay nag-aral dito, hindi pa ganito kaganda at hindi pa ganito magandang kulay o makulay na elementarya na school. So yan ang tatlong pintuan, ang dating opisina ng principal at grade 4 at ang grade 6. So ganito pa rin naman ang posisyon ng aming paaralan. Pero yung makulay at medyo madamo, mabulaklak ay hindi ganito ka yung dati. So ito yung paligid. Medyo hindi naman ganun kalawak itong aming school sa elementarya. So bali isa lang yung aming section kasi almost 46 lang naman ka-estudyante. So natatandaan ko, ito pa rin yung aming flags namin. Diyan kami mag-flag ceremony, pero wala pang stage na katulad ngayon, may stage na. At wala kaming hallway na may bubong. Hallway lang talaga siya. Tapos ang mga bulaklak namin dati is rose, puro mga rose lang. Pero itong lumang school na ito may baluster at ito may semento, yan na talaga yan nung dati. Diyan kami naglalaro, diyan kami binibilad kapag na-late kami sa pagpasok o may ginagawa kaming katarantaduhan, diyan ibinibilad sa may flag fall. So ito yung waiting shed, wala pa yan. Ano pa lang talaga yan, daanan lang. So yung sa pinakadulo na sa left side, yun ang school ng mama ko, kasi dito nagturo yung mama ko sa grade 1. Sa pangalawang pinto, yun yung auntie o kapatid ng tatay ko, nagturo sa grade 2. Yung grade 3 naman ay ayan, kaklase ko rin yung anak niya, kabatch ko talaga. So dito ako nag-aral at nakapag-graduate noong 1991. Medyo ano lang kami, hindi pa kami ganun karami talaga. 46 lang pagkakaalam ko. 46 lang kami ka-estudyante. So yung aming principal napakahigpit, talagang strikta. Kumbaga iyan talaga kinakatakutan kapag nagklase. Kasi ang principal dati ay nag-handle din ng isang subject o kaya minsan nag-substitute kapag may absent na teacher. Yun ang naranasan namin. So dito kami nag-gardening. Ayan, pagandahan ng gardening, kailangan may tubig o patubig. Tuwing Saturday, Sunday, binibisita namin kung namumukadkad na or maganda na ba ang tubo. Minsan kaso lang sinisira ng mga kaklase ko kasi pinagtripan. So itong mangga, hanggang ngayon mangga pa rin talaga siya. Nandyan na yan nung elementary. Magsisimula ako ng yun. Nag-graduate ako na 1991, so alam niyo na mga 80s Diyan na yan yung mangga. Pero yung mga na yan, yung mga waiting shade, yung mga chapel ba yan or nandyan, wala pa yan. Yung stage, wala yung stage kasi ang stage namin ay nandoon pa sa tribunal o nandoon pa lalakarin pa. So ang tuktok naman nito ay bundok paakyat. So doon kami kumukuha ng iba o yung kamyas patawag nun. At dyan namin ninanakaw kasi may-ari yan. Tapos kami ay pinagsisigawan or kaya ayan, pinapagalitan kasi makulit, 'di ba? So yung likod naman yan ng paaralan na yan ay gardening din. Diyan nagtatanim yung nanay ko kasi masipag talaga yung nanay ko magtanim diyan. Kaya
hindi kami namoblema sa gulay kasi mahilig yung nanay ko maggulay. Kalabasa, upo, okra, ang daming patanim ng nanay ko dyan. Saging, pinya. Yan, Sabado Linggo pupunta dyan si nanay para lang magdilig or mag-alaga ng kanyang mga pinapatanim. So ito yung stage, at ang nagpainting dito ay pinsan ko rin, at yun nga, magaling din sa painting. Kaya yan, San Jose Elementary School. Meron na pala silang ganong stage. Ang tagal ko na hindi nakabisita dito. Mabuti nga bukas, kasi pagdating ko dito kala ko hindi bukas, nagbukas pala yung gate. So ganito kaganda na ngayon. Dito naman yung may kalabaw, may Jose Rizal na tapos mayon yan. Dati yan dyan nakalagay, kaya dyan kami naglalaro. Tsaka may pa-slide pa yan doon sa pinakabundok, hindi kami uuwi kapag hindi kami nakapaglaro, kaya kailangan mo na maglaro. Ang ganda, nagaganda na ako sa ngayon kasi mas colorful na, tapos marami nang nagbago sa tagal ng panahon. Marami na talaga nagbabago. Ang hindi lang nagbabago yung mga puno, kasi ganyan na talaga dati. Puno na talaga yan. Ang nadagdag lang dyan yung mga bahay-bahay na siguro meron nandyan yung kasi yung THC namin, yung home economics namin, nandun sa likod ng grade 6. Doon kayo magluluto pa. Iwan ko lang kung ngayon kung meron na bang ganun pa rin na subject. Yung mga nagluluto, naggawa ng mga pickles or kung ano yung gusto mong lutuin, yun. At dyan nga kami madalas nag-flag ceremony. Ayan, dyan yung nanay ko, pag recess, hindi na kami uuwi ng bahay, or minsan uuwi ng bahay kasi malapit lang. Tapos dati kasi radio pa lang, wala pa ng television. So makikinig kami doon sa kapitbahay ng radio kapag tanghaling tapat. Kasi break time yung tanghali, babalik alauna. Yung ganon yung pag-aaral. Whole day talaga kami dito nag-aaral. Kaya maswerte kaming mga nasa probinsya, alam nyo ba? Whole day ang classes. Hindi katulad dyan sa ibang lugar ay hinati lang sa oras, mga alas 4 hanggang alas 12, tapos may papasok naman dahil sa dami ng estudyante at kulang ang school rooms, kaya siguro ganun ginawa nila. So kami, swerte pa rin kami ng mga nasa probinsya kasi kompleto yung oras, kompleto yung araw, kompleto yung subjects na itinuro sa amin kasi konti lang talaga. So ngayon siguro mas dumami na nga mga mag-aaral, kaya kailangan na talagang hatiin sa dalawa kasi maingay na masyado. Ako nga dahil estudyante ako ng nanay ko, alam ko mahirap. Minsan nung nasa grade 5, grade 6 na ako, or kaling high school or college, kapag pinapanood ko siya na magturo, ako ay naiingayan sa ganung kadami ng estudyante, iba't ibang boses, iba't ibang amoy, at ang dami talaga. Kailangan talaga mahabang pasensya sa pagiging isang teacher. Yun lang talaga ang baon dyan, at kailangan mapagmahal ka sa ginagawa mo at sa mga bata, kasi hindi mo naman pwede yan basta-basta lang saktan dahil naiirita ka or naubos yung pasensya mo dyan. Kaya bilib na bilib ako sa nanay ko dahil nakayanan yung mahabang pasensya. Pero minsan nakita ko rin naman kung paano magalit si mama, paano niya sawayin yung mga bata, paano niya disiplinahin yung mga bata. Ayan, dinadaan sa malaking boses, minsan pinupukpok yung misa niya ng kanyang may stick, kasi yan lagi si mama, may stick lagi yan para pamalo sa kamay kong marumi, o minsan masyado na maingay, may ganyan.
Sumisigaw din yung nanay ko, nakita ko rin. Narinig ko rin yan. Mga ganun. At yan ang kabuang lugar namin. Medyo dumami na rin ang ano dito, nakatira. Almost 200 plus na rin. Siguro mga 300 plus na. So yung makita mo yung isla doon sa pinaka sa harap, yun magandang paliguan. White sand, clear, crystal clear ang tubig o dagat. Basta maganda dyan. Kung gusto nyo pumunta dyan. At ayan, iniikot na natin. Sa pinakatuktok nga ay bundok. At ang pangunahing hanap buhay dito ay niyogan. Maraming niyog dyan. Mga crops, marami din dyan. So nakakaano lang, no? Ang bilis ng panahon at nakita mo ganito na ka progress yung eskwelahan nyo. At sana nga mayroon tayong naibigay din sa ating alma mater. Kahit upuan o kahit anong bagay, pintura o yung paano sa mga bata, 'di ba? Masarap lang balik-balikan ang mga nakaraan. At yun ay kinatuwa ko nga dahil nakarating pa rin tayo sa pinagmula natin. Yun na yung ating school sa elementarya. Sa college naman nagpunta rin naman ako, saka sa high school nakita ko pa rin naman, hindi ko lang na video. So nakakatuwa lang na ganito nakaganda yung aming at nakaka-proud na ganitong aming school sa elementary. Ayan, nilagyan na talaga nilang bubong para hindi na mabasa, kasi pag nabasa dati may gabi pa nga dyan kinukuha namin yung gabi para yun ang pangano namin kapag umuulan. May tubig din dyan, naglalaro din kami dyan ng bangkaan. At saka minsan chinilas lang, papaanod namin yan. May tubig kasi yan dyan, tatawid kasi papunta sa grade 6. Ganito yung sitwasyon namin dito sa isla. So yun lang guys, at maraming salamat. Bye!